Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kasama. Ito po si Celia Garcia na ngayon ay substitute for our regular host, si DJ Ron na nasa Australia. Maganda po ang ating talakayan ngayong hapon at ang ating pong mga panauhin na mamaya i-introduce sa inyo ni Janine ay kabilang sa ating malaking deaf community sa Pilipinas. Pero bago po natin yung puntahan, gusto ko lang kung sanang ibalita sa inyo. Na dito po sa California, ngayon po ay nasa California ako, galing po akong Boston at nagbisita po ako ng ilang mga eskwelahan na may inclusive education. Yung una po ay sa grade school at yung pangalawa naman po ay para sa mga preschoolers. Ngunit ang balita po ngayon sa California ay tungkol doon sa mga bata na deaf and hard of hearing na pumunta sa kanilang mga legislators para po humiling na atasan ang kanilang Department of Transportation na maglagay po ng mga signs doon sa freeway na malapit sa kanilang eskwelahan para daw po malaman ng mga tao na dito sa lugar na ito ay mayroong eskwelahan para sa mga batang may kapansanan sa tenga. Nakita po naman ninyo kung gaano ka-aktibo ang mga batang ito, kung gaano kasipag sa kanilang pagtataguyod ng kanilang layunin na maipakalat ang awareness, ang kamalayan para po sa mga taong may kapansanan sa tenga at lalong-lalo na upang mapalawak ang dating ng kanilang edukasyon. Ito po ay nangyari sa Fremont at ang naging resulta po nito ay mayroong assemblyman naman na tumugon sa kanila at ngayon ay naghatag na ng panukalang batas. So, I hope in ganito pong mga pangyayari ay magiging inspirasyon para sa ating mga bata na magkaroon din ng ganitong tatag ng loob at lakas ng pag-iisip upang maisulong ang kanilang kapakanan. So, matapos po yung balitang yan, eto na po si Janine at sasabihin na po kung sino ang ating panauhin ngayon. Janine. Hello po, Ma'am Cel. Good afternoon po sa lahat ng mga manonood at nakikinig po ngayong hapon na ito sa ating pong Inklinasyon Facebook Live. Sa ngayon po, sa pakikibahagi po ng Inklinasyon sa selebrasyon po ng World Hard of Hearing Day. Kasama po natin ngayon yung isa po sa malakas na nag-advocate po ng karapatang pantao ng mga persons with hard of hearing. So, ngayon po, sasabihan ko po yung mga manonood po natin at makikinig, Ma'am Cel, na meron po tayong konting pause or delay sa pagsasalita po at sana po manatili pa rin po kayo dyan, mahabang pasensya pagkat ninanais po namin na maging inclusive po ito para po sa mga kasamahan po natin na hard of hearing. So medyo mabagal po yung ating pong talakayan sa hapon na ito para po bigyan daan yung aming pong captioners para po sa aming panauhin sa hapon na ito. So, without further ado, ipapakilala ko na po yung aming pong guest for this afternoon Facebook Live. Siya po yung president po ng Hard of Hearing Group incorporations here in the Philippines. He started in this organization last 2020. So, samahan niyo po akong i-welcome sa hapon na ito si Sir Vince Balingan. Hello, sir. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong pag-imbita sa akin upang maipakalala po ang Hard of Hearing Group Philippines Incorporated at maibahagi din po sa inyo ang amin pong advokasya. Salamat po sa inyong pag-imbita. Magandang hapon po, magandang araw, magandang gabi. Nasaan man po kayo mula po sa Pilipinas.
Yes po. Good. Thank you po, Sir Vince, para na kami po yung inyong pinaunlakan sa hapon na ito. So bago po tayo magsimula, Ma'am Sel, na interviewin po si Sir Vince. Ipapakilala po muna natin yung bago po nating segment, Ma'am Sel, sa inklusyon. Ang Inklo Balita na ang magbabalita po sa hapon na ito ay si Doc Gina Malalaysay na tungkol din po sa celebration po ng Hard of Hearing Day po sa Pilipinas. Go on, Doc Jean. Hapon mga ka-inklusyon, ang inyo pong lingkod ay nasa World Hearing Day celebration na ginaganap po ngayon sa Quezon City PDAW office. Ang World Hearing Day is a worldwide annual event of the world ng World Health Organization or WHO of United Nations set every third po ng Marso. So, eksaktong day po tayo ngayon. Ang advocacy group na HOHGP or Hard of Hearing Group Philippines ay sineselebrate ang event na ito since 2018. So, 2018 halos 5 years na. So, ang presidente po nito ay si Mr. Vincent Balikan. Ang tema ngayong taon ay Changing Mindsets. Let's make hear and hearing care a reality for all. Ang hard of hearing po ay considered underrepresented. Sa kanina po sa forum, ang pinag-usapan po natin ay ang pagpupush ng grupo para mapondohan na po ang RA 11228 which is the mandatory PhilHealth membership. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at ito po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay ang nag-uulat para sa Inklu Balita. Marami pong salamat. Maraming salamat, Doc Gina. This is the first time na pakilala natin yung segment na yun. Ano, Janine? Opo, Kailan opo, tayo Ma'am Sel. nagkaroon nun? Okay. Opo. And kailan to mangyayari? Pwede bang pakisabi sa ating mga manonood? Kailan nila ma-expect na magkakaroon ng ganitong segment? Every first Sunday, first Wednesday ba? Buwan-buwan ba ito mangyayari? Paano? Yung balita. Ang Inklu Balita po sa aking pong pagkakaalam, tuwing pong meron po tayong mahalagang celebration, gaya nga po ngayon, Ma'am Sel, may Hard of Hearing Day celebration po tayo. So, sisikapin po ng inklusyon na bibigyan po natin sila ng update every month or kung meron pong mahalaga po tayong ibabalita na ninanais po natin ipaalam sa ating pong mga manonood, maaaring pong maging linggo-linggo or buwan-buwan po, Ma'am Sel. Okay. So, depende sa pangangailangan pero at least once a month magkakaroon sila ng ganitong mga balita. Opo, masaya po yun, Ma'am Sel. Okay, so makaka-expect po kayo na ma-update kayo palagi, buwan-buwan, kung ano ba yung mga bagong pangyayari sa ating sektor. Opo. Tuloy na po tayo ngayon sa ating episode and tatanungin po natin ang ating guest si Mr. Vince. Paano po kayo na-involved sa selebrasyon na ito ng World Hearing Day? Kayo po ba ay nakalink with the World Health Organization na nag-sponsor nito sa buong mundo? Yes, Mr. Vince. Bibigyan lang po natin. Hindi po, bigyan po lang po natin siya, Ma'am Sel, ng time para po mabasa yung caption po ng ating partner po dito sa Zoom. So, pasensya lang muna po sa ating pong mga manonood. Hindi yata lumalabas sa ating screen yung captions. Kasi po Ma'am Sel, auto-generated po sa FB Live yung captioning po. Pero sa ating hindi lumalabas? Hindi po. Bakit hindi nakikita, JM? Okay. Tingnan ko lang para makita ako din.
Dapat lalabas na eh, pag may option pero hindi pa rin lumalabas. Okay. Magandang hapon po ulit. Ang involvement po ng Hard of Hearing Group Philippines sa World Hearing Day Celebration ay nagsimula po 2015 to 2017. Sumasama po yung mga members ng HRGP. Sumasama po sa mga celebration ng iba't ibang grupo. Katulad po ng sa UST, sa Espanya. Tapos noon pong bago mag-COVID, nagkaroon ng pandemic, last na face-to-face celebration po ng Hard of Hearing Group Philippines ay sa MOA 2020. So, 2020. very active po kami sa celebration ng World Hearing Day kasi relate much po kami talaga sa hearing. So, doon po nagsimula yung involvement. Pagmula pa ng 2015. Ganun po. 2015. Okay, Vince, pwede bang malaman kung ilan ba ang miyembro ninyo ng inyong organisasyon? Yung Hard of Hearing Group Philippines. Ilan kayo? At sa buong Pilipinas ba ito? Yes, ma'am. Nationwide membership po ang Hard of Hearing Group. Maabot po kami ng 200 members, mostly based in Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog regions. Meron po kami ibang mga members sa Mindanao, Cebu, Northern Luzon, Mangilan-ngilan. Mostly, Central Luzon po talaga, NCR, National Capital Region at Southern Tagalog. Pero meron po kami ngayong bagong policy na ang membership namin ay magiging official members and mga pati po mga non-voting members. So honestly, ang amin pong official members na ngayon ay wala pang 15. Pero yun po ay for legal purposes lamang. Pagdating po sa advocacy, lahat po ng hard of hearing na gustong sumuporta, gustong sumama sa amin, welcome po. And Vince, nakakonect din ba kayo doon sa mga ibang organisasyon para sa mga deaf? Yung talaga, yung deaf, hindi lang hard of hearing. Meron din ba kayong link with them? Yes po, ma'am. Meron po kaming regional cooperation with Asia Pacific Hard of Hearing and Lake Defend. Charter member po ang Hard of Hearing Group ng Asia Pacific Hard of Hearing and Lake Defend Alliance ng 2015. Bago pa po naging final, bago pa po naging legal, yung HRHGP sa Pilipinas, ay naging charter member na po agad kami ng Asia Pacific Federation of Hard of Hearing and Lake Defend. Nirepresent po kami ni Mr. Ralph Turalba sa Ni Ralph. APFHD. Siya po yung isa sa founding members namin. Siya ngayon po ay nakabase na sa Thailand as attaché of Philippine Embassy in Thailand. So sa Europe naman po, member din po yung HRHGP ng International Hard of Hearing
young people. International Hard of Hearing Young People. Tapos, sa ngayon, sa nito po nakaraang taon, na-represent po kami sa National Anti-Poverty Commission under the Office of the President as sectoral representation po ng persons with disabilities. So meron po kaming medyo malawak na network na we help ma-activate para po yung hard of hearing advocacy sa Pilipinas at sa buong mundo ay maisulong. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, pwede po bang ipaliwanag ninyo sa ating mga manonood at mga nakikinig kung ano po ba yung diferensya ng mga hard of hearing at saka yung pong tinatawag nating mga deaf? Ano po yung pagkakaiba nila? Bakit magkaibang grupo? Baka marami po siguro ang nagtataka kung bakit magkaibang grupo pa ito ay pareho namang hindi nakakarinig. Pwede po bang paki-explain, Mr. Vince? Ang major difference po ng hard of hearing at deaf ay depende po sa tao. Depende po sa pag-identify nila na may hearing loss, kung sila ay deaf with capital D or simply hard of hearing. So, kung pagbabasihan po natin yung UN definition ng World Health Organization ng deafness, hard of hearing, medical po yun. Pero in terms of culture, in terms of identity, yan mismong may kapansanan sa pandinig ang magsasabi kung nasaan siya, nasaan ang difference. The experience ko po, ang major difference ng mga nag-identify sa deaf community ay yun kung kakayanan nilang mag-sign. At sa Pilipinas, yung Filipino Sign Language. Pagka po, marunong kayong mag-sign, mag-Filipino Sign Language, ay belong kayo sa deaf community. Pagka hindi po, katulad ko po, napipiling out of place ako. Siyempre, nagdadaldalan sila sa lingwahe nila, tapos hindi ko naibinig, at hindi ko rin naiintindihan yung senyas nila, so, hindi ako kabilang sa community. Yun ang difference. Language. Tapos may culture. May sarili po talaga silang, yung deaf community, may sarili po talagang mga local communities dito sa Pilipinas. So, active sila sa mga tsikahan, mga galaan, pati pa sa advocacy. Pati pa sa advocacy, very solid sila. Kasi Vince kami po kasi sa hard of hearing group, kami po na hindi nag-identify as deaf, ay yun nga po, medyo hindi talaga kami sanay sa sign. Ngayon pa lang po ako nag-aaral. Konting-konti pa lang po. Bakit? Ano ang Hindi pa kayo kaibahan? gala? Isa po, yung language. Ang deaf community po natin, meron silang sariling language. May sariling culture. Kami po, parang budding community pa lang po. Ano? Pero Vince, kasi yung aking pagkakaalam, and siguro yung mga marami din nating mga kasama na nakikinig at nanonood, ang pagkakaintindi ng mga tao sa hard of hearing ay merong konting pandinig. Nakakarinig ng konti, kaya sila ay marunong magsalita at hindi nila kailangan mag-sign dahil nakakapag-communicate sila sa ibang tao. While yung mga deaf, so hindi pala ganon, yung mga deaf ay talagang walang kakayahan na, yung iba meron nga, pero yung kanilang kapansanan sa pandinig ay mas sabihin na natin mas malala o mas malawak kaysa sa mga hard of hearing. Hindi ba ganon? Ganyan po.
ganyan din po ang pagkakaintindi ko nung una. Akala ko ay deaf na ako, bingi na ako. Pero yun yung deafness, yung pagiging bingi, medically speaking, ganun nga, may hearing loss, bingi natin. Pero yung identity po, importante po yung identity. Yung culture, importante po yun. Hindi ninyo maiintindihan yung pagiging deaf. Hanggat hindi kayo deaf, hindi nyo maiintindihan yung hearing loss na ma-experience nyo talaga internally hanggat hindi kayo nagkakaroon ng hearing loss. So yung pagkakaintindi po natin na medyo mahina na yung kanyang pandinig ay hard of hearing siya, pwede po, tama po. Pero meron din pong mga hard of hearing na nag-identify sila as deaf. So, meron silang parang namamangka sila sa dalawang ilog. Hindi naman po ganon. Sabihin, meron silang parang bicultural na sila. Bicultural. Pinoy na Pinoy sila. Tapos, Pinoy deaf din talaga sila. Tapos, hard of hearing. Nag-identify sila sa iba't ibang identity, sa iba't ibang culture, sa iba't ibang community. So, Nakakatuwa may mga itong yung... differences po sila. May mga distinctions. So yung pagkakaintindi natin na may hearing loss ng konti, hard of Oo. hearing siya, tama po. Pero pwede po siyang mag-identify as deaf with capital D. Oo. Ay, ako po. Sige, Vince. Kasi pakinggan nga natin itong ating kasamang si Janine kasi siya naman ay kasama naman doon sa blind community pero siya ay parang pareho mo din yata, 'di ba Janine? Pakikwento mo nga ang iyong sitwasyon na pwedeng maging pareho ng karanasan ni Vince. Opo, Ma'am Sel, sa blind community po kasi yung akin pong, disability, acquired po siya. So, hindi po talaga ako inborn blind. So, na-acquire ko po siya pagkatapos ko pong graduate ng college. May iba po din, kaya nga po ni Sir Vince, may iba nga po talagang mga bulag na ayaw pong papatawag na partially blind. So, mas preferred nila partially sighted or yung iba low Yun. vision. Oo. Yung iba po legally blind, yung mga ganun po. Ako po personally, tama po yung sinabi po ni Sir Vince, is parang personal choice kung saan mo gustong maging belong na category. Ako po ay preferred na tinatawag ko po yung sarili ko person with visual impairment kasi parang hanggang ngayon po, Ma'am Sel, masakit pa rin para sa kalooban ko na sabihan na bulag ako, oh my God. So, tama po si Sir Vince, parang personal choice po, by culture maybe, or by personal choice. Kung saan ka po komportable na lagay na label. So, I think it's more of a labeling lang naman po, Ma'am Sel, di ba? Pero realistically, we all feel the same discrimination, parang ganun po, di ba? We feel the same stigma, parang ganun po. Kasi Janine, kaya ko lang sana gustong linawin yung yung distinction, yung pagkakaiba ng pareho nga ang sinasabi niya na yung pagiging bulag or pagiging bingi ay hindi naman total or merong mga residual dahil ang pangangailangan the needs na kailangan i-answer educationally ay depende kung ano talaga yung medical situation. So yung ibibigay na mga tulong sa pag-aaral ng magkakaibang grupong ito ay hindi pareho. Pwedeng mas mailalahad natin ang tunay na pangangailangan kung clear yung description, kung ano talaga ang inyong mga kapansanan at ano ang hinihingi nito na mas appropriate na intervention. Yun lang yung aking punto kung bakit gusto ko sanang malinaw ang distinction na ito. Ano masasabi mo tungkol dito, Vince?
yung pong pagkakaiba ay case-to-case basis po. Case-to-case basis po siya. Wala tayong one-term level for the whole group. Mahirap po, ganun. Yan tayo nagkakaloko-loko eh. Kasi feeling natin, ganito yung level niya, ganito yung need niya, kasi ganito siya. Dapat po, kilalanan natin yung tao. Ano ba talaga yung pangangailangan niya? Kasi, halimbawa po, merong mga may hearing loss na talagang nakakaminig pa sana sila pag gumamit sila ng hearing aid. Oo. Pero ayaw nila ng hearing aid. Gusto nila mag-sign. So, bibigyan mo siya na ayaw naman yung gumamit ng hearing aid kasi pabor siya sa pagsasign. So, i-respect natin dapat yung individuality niya, yung personal choice niya, dapat nating alamin. Huwag nating ibase sa generic level. Meron din po na, merong medyo sensitive. Nagkaroon ng kaso yung may hearing loss. Napunta sa korte. So, binibigyan siya ng korte ng interpreter, sign language interpreter. Ay nag-identify siya as hard of hearing. Sa hard of hearing ang identification niya. Tapos bibigyan mo siya sa korte ng sign language interpreter. Eh hindi naman siya marunong mag-sign. Ang identity Yun. niya is hard of hearing Yun. individual. Sabi, tutukahan siya ng korte ng interpreter. Anong silbi? Kasi hindi natin kinikilala yung talagang actual need. Binabase natin yung solusyon natin kunwari doon sa generic level. Hindi po. So, ang sagot po namin sa tanong ng anong differences, depende po talaga doon sa sitwasyon, depende sa taong may kapansanan. Sana po talaga, di nga ng tema natin, magmalasakit tayo. Alamin natin yung kanyang totoong pangangailangan. Alamin natin yung kanyang totoong sitwasyon para mabigyan natin siya ng sapat at tugmang katugunan doon sa kanyang kalagayan, doon sa kanyang pangangailangan. Janine, ano naman ang iyong pananaw dito sa sagot ni Vince? Tama po siya. Actually po, Ma'am Sel, what I'm doing right now, I'm also typing your question to Sir Vince. Kasi nga po, sabi niya po kanina, during our briefing na siya po ay mas prefer daw po niya yung sa chat. Mas mabilis daw nga po siyang makareply sa chat rather than captioning. And I agree with you, Sir Vince, na ang hindi po talaga dapat tayo titingin na one size fits all. 'Di ba? May mga ganun po tayong panuntunan, especially, sorry Ma'am Sel, pero maghahanas ako ng content na ang gobyerno tumitingin sa mga programa, polisiya, na one size fits all. So, per disability, we require specific intervention. We require specific results or resolution sa ating mga pangangailangan. So iba po yung pangangailangan, like nga po sabi ni Sir Vince, iba po yung pangangailangan ng hard of hearing sa mga tao pong hindi talaga nakakarinig. At iba rin po yung pangangailangan ng mga taong totally blind, dun po sa low vision, dun sa partially sighted or partially blind. So I agree with Sir Vince, Ma'am Sel. Okay. Linawin ko lang ulit, para maintindihan mabuti ng ating mga manonood. Kasi pag sinabi ko naman kasing ano ba yung distinction, hindi ko naman sinasabi na itong lahat ng mga taong ito ay i-classify natin as deaf. Gusto ko nga in fact na linawin nila kung ano yung pagkakaiba para mabigyan sila precisely kung ano ang kanilang tunay na pangangailangan, tulad nga ng sinabi ni Vince. Pag hard of hearing ka, hindi ka marunong mag-sign. Kailangan mo ng captioning.
So yun precisely kung ang pangangailangan ng mga hard of hearing. That's why kailangan nilang ma-identify yung sarili nila na hard of hearing. In the same way, ganun din yung naiisip ko na solusyon para sa mga may kapansanan sa paningin. Hindi ka lamang partially sighted or hindi ka lamang bingi ay bulag na totally blind na ang gusto mo ay mag-braille dahil hindi mo kailangan yon, medyo nakakakita ka pa at ang kailangan mo lang ay yung mga malalaking letra. Yun precisely ang sinasabi ko kung bakit kailangan natin ang talagang description kung ano ang grupo na ito. Hindi naman ito ay paglump, pagsama-sama sa kanila bilang isang box lang kayo diyan, ito lahat ang ating solusyon para sa inyo. Because hindi na ganoon ang ating pananaw. Ang ating batas ay nagtimba, lalong-lalo na para sa edukasyon. Ang batas na ito ay naglalayon hindi para mangutya, hindi para magbigay ng diskriminasyon, kung hindi para maalis, in fact, para maalis yung stigma dun sa tinatawag nilang labeling. Sapagkat wala namang masama doon sa pagbibigay ng tunay na kondisyon ng tao para nga makahingi tayo ng naaangkop na tulong sa gobyerno. Yun lang ang gusto ko sanang puntuhin. Kaya I hope makita rin sana ng mga grupo na ito ay hindi lamang tungkol sa kultura, hindi lamang tungkol sa pagkilala ng kultura sapagkat kinikilala talaga ng gobyerno o ng batas, ng ating batas na ito sa inclusive education ang pagkakaiba ng mga tao. Kung hindi, gusto rin nating ma-address sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga pangangailangan na medikal kung ano talaga yung dapat nating ibigay sa kanila. It's not bad. Hindi natin itinatapon completely yung sinasabi nilang medical na description. Dahil iba na ang pananaw natin ng medical na description. Ito ay pagtingin ano ang pangangailangan talaga na pwede nating ibigay. So yun lang ang gusto kong linawin. And gusto ko na sanang ipagpatuloy kung ano pa yung gusto nating ibang malaman tungkol kay Vince, tungkol sa kanilang organisasyon. So Janine, pwede mo na siyang tanungin kung ano yung nais mong mailahad niya, nais mong maibigay niya sa ating mga manonood tungkol sa kanilang organisasyon naman at sa kanilang mga advokasya. Opo. Sir Vince, tatanong ko lang po, ano po yung mga challenges, yung mga hamon, or yung mga stigma na naranasan mo po nung itinatag niyo po itong inyong organisasyon? Kasi I believe you become the president po ng Hard of Hearing Group kasi po 'di ba no 2020 lang. So bago lang po kayo sa posisyon. So ano po yung mga hamon niyo po na nararanasan to organize ito pong inyong grupo? Hindi po hindi po ako kasama sa original founders. Noong 2013, 2012 pa lang po ay nagkaroon na ng mga initial gatherings ng Hard of Hearing Group. Ang isang challenge po namin, siyempre, wala kaming data. Hindi namin alam yung nasaan ang mga hard of hearing people. Walang data. Tapos mismong gobyerno, walang data. Tapos yun nga po, pagka hard of hearing, i-identify agad nila as totally deaf. So, wala kaming data, mismong gobyerno, hindi alam yung differences, yung distinctions. Tapos, yun din mismong mga may katawan, yung hard of hearing, may kapansanan sa pandinig, wala siyang pake. Parang meron na siyang resigned na siya na, ganito na lang siguro ako talaga. Tapos, dingin na ako. Meron ding mga talagang porsigido na parang palaban sila. Kasi kamukha yung mga founding members po namin. Yan sila. So, may mga challenges. Parte po yun ng challenges. Tapos, yung sa gobyerno naman po, pagtulungan sa gobyerno, ay paano tayo makapagtulungan sa gobyerno kung mismo yung gobyerno ay hindi
hindi alam yung ating kalagayan, yung ating pangangailangan. So, bukod sa sarili namin, yung gobyerno din, kailangan din po talagang mag-aaral pa. Ang nangyayari po, nakikita namin kasi, dito sa Pilipinas, lagi nating binabase sa definition sa kanluran eh. Lagi nating binabase yung definition sa World Health Organization, sa UN. Minsan hindi tugma sa kultura natin sa Pilipinas. Tapos advance yung kanilang teknolohiya, yung kanilang medisina, tapos igagaya natin dito na madaling mag-assess. Dito sa atin, hindi ganun kamulat ang mga may kapansanan sa pandinig. At yung ating mga kasangkapan, yung teknolohiya natin sa medisina, ay hindi ganoon ka-advance. So, isa pa yun sa challenge. Wala tayong sapat na data, wala tayong sapat na kaalaman na tugma sa kalagayan natin. Tapos, walang pagtutulungan mismo sa mga may kapansanan. Kanya-kanyang grupo tayo, kanya-kanyang little kingdoms tayo. Imbes na meron tayong solid empire, we are building our own little kingdoms. So, paano tayo uusad? So, yung amo naman po sa pagpagnayan sa private sector ay same with the government. Meron din po talaga knowledge gap. Hindi nila alam yung needs ng community, hard-of-hearing community. Pag sinabi nga po natin na deaf, hard of hearing, ang advice natin ay deaf. Pag sinabi po natin na hard of hearing, kailangan niya hearing aid. Pero hindi po. Merong ayaw ng hearing aid. At meron din pong nangangailangan, kahit na may hearing aid siya, walang silbi. Ang kailangan niya ay cochlear implant. Kailangan niya ay CI, cochlear implant. Lalo po yung mga bata na napanganak sila na wala na talagang pandinig, mahinang-mahina yung kanilang pandinig. So, hindi po, yun nga po, babalik tayo doon sa isa lang ang solusyon sa lahat ng problema. May mga iba't ibang pangangailangan na ang challenge ay alamin. Alamin po natin, wala tayong solid data na magiging basihan ng solusyon natin. Yan yung major challenge sa ngayon. Di namin alam nasaan yung mga hard of hearing kasi ina-identify kami sa deaf with capital D. Walang distinction. Tignan ninyo sa website ng NCDA. Magkasama yung deaf at hard of hearing. So, tapos kami sa hard of hearing, hindi kami lahat ay nangangailangan ng hearing aid. Merong ang gusto ay, merong ang kailangan ng cochlear implant. Meron din na ayaw mag-hearing aid. Mas gusto nilang mag-sign. Meron din ayaw mag-sign. Meron din ayaw mag-hearing aid. Meron din hindi kailangan ng cochlear implant. Ang gusto nila ay captioning. Type mo, lalabas. So, dapat to, ma-segregate natin, ma-identify natin itong mga subgroups na ito, ano ang kanilang gusto, ano ang kanilang kailangan, para masolusyonan natin. Yun po, data. Tapos resources. Wala po tayong sapat na resources sa gobyerno, maging sa private sector ng mga kasangkapan. Para halimbawa doon sa ABR, yung bagong panganak pa lang, wala na siyang pandinig, wala, mahal. Meron na siya mga private hospital, mahal, masakit sa bulsa. Ang gobyerno naman po natin, laging sira. Di naman laging sira, madalas sira. Tapos mag-schedule ka, ngayon, after 3 months ka pa matitignan. After 3 months kasi puno, o sira. Tapos magpapatingin ka ngayon, babalik ka after 2 months pa. Ang dami po ng pila. Yan challenge. Wala tayong sapat na pondo, wala tayong sapat na
na kasangkapang pang-medical para sa hearing loss. Maraming salamat po sa inyong mga inilahad na problema ng inyong sektor. Pero sana po, Mr. Vince, ay matulungan po natin na ang inyong pong organisasyon sana ay makatulong sa pagpapakalat ng impormasyon na ang atin pong mga kasama na tumutulong sa yung pong mga nasa Department of Education at yung mga iba pang mga CSOs ay tumutulong upang maipalaganap ang kaalaman na ang deafness o ang blindness ay tinitingnan na bilang isang spectrum na hindi lamang bulag, bingi o sama-sama kayo dyan. Kung hindi, may iba-ibang gradasyon, may iba-ibang degree ng kanilang pagkabulag o ng kanilang pagkabingi. At ito ay nangangailangan precisely ng mga iba't ibang mga solusyon. Kaya importante na malaman ng mga magbibigay ng tulong kung ano talaga yung pangangailangan. At ito hindi base lamang sa kung ano yung gusto ng tao. Kung hindi talagang scientific, may stigma rin po naman kasi yung sinatawag nating medical description. Pero sa edukasyon po ng bata ay ito ang pangangailangan, ang medical diagnosis kung ano talaga ang estado ng kanyang physical na pangangailangan. Kaya hindi naman po ito dapat nating ituring sigurong stigma kung hindi factual lamang na description. So yun lang po sana yung makita ng mga grupo na wag na po sana nating bigyan ng ibang judgment, ng paghusga na ang mga ito hindi kasi tinitingnan yung aming pangangailangan. Sapagkat ang dapat po siguro natin ngayon magtulong-tulong po tayo para magkasama-sama. Janine, ano ang iyong pananaw dito? Tama po kayo, Ma'am Sel, na kasi po kailangan din po talaga yung magiging approach po ng gobyerno natin sa pagtugon sa pangangailangan ng mga taong may kapansanan ay right-based approach. Tinitingnan muna po kung ano yung karapatan nila, hindi po yung medical condition niya. Importante pa rin naman po yun sa paradigm po ng ating disability na makita muna din po kung ano po talaga yung sakit ng taong ito at nang sa ganun, mabigyan po siya ng proper Yes. intervention. Tama po kayo, Ma'am Sel. Vince, ano ang iyong tingin? Ito ba ay naka-align o nakalinya ba ito sa inyong tinatahak na advokasya? Itong pagtingin sa talagang kondisyon, yung actual condition at hindi lamang sa paniniwala sapagkat yes, kung gusto mo nga talagang bumilang dito, then bumilang ka dyan. Pero paano kung ang pangangailangan mo ay hindi pala hearing aid, kung hindi itong malalaki lamang na, na malalaki lamang na letra o yung mga basic na pangangailangan ng mga taong hard of hearing. Baka malihis ang pagbibigay ng tulong sa iyo kung mali ang ibibigay mong pangangailangan mo. Ano sa palagay mo, Vince? Ano ang dapat nating puntahan? Paano tayo magkakasundo-sundo para matulungan natin ang mga iba't ibang grupo ninyo? Mga steps na iniisip po namin sa ngayon, yun nga pong itong World Hearing Day. Nasamantala po namin yung okasyon upang iparinig sa iba't ibang sektor, sa gobyerno, sa mga civil society organizations, yun pong aming advocacy. So isa po yan. Tapos ng World Hearing Day po, ang lagi kasing sinasabi sa amin, walang pondo. Tapos, hindi mabigyan ng ganitong
mga intervention. So ang ginawa po namin, inimbitahan namin ng taga-pondo. Inimbitahan namin yung vice chairman po ng Senate Committee on Appropriations, Senator Win Gatchalian, nabi namin ng advocacy, pinaunlakan naman po kami. Tapos nangako po na tutulong. Sila na kasi yung taga-approve sa Senate. Tapos sa Congress naman po, lumapit din po kami sa chairman ng Congressional House Committee on Health, si Congressman Jun Gato. Doktor po siya, ENT specialist. Saktong-sakto sa kalagayan namin. Nangako din po siya na tutulong sa amin. Siyempre, sa kanila nang gagaling yung proposal for national budget. So, ako sa lower house. Sa Senate, balik po kami. Senate Committee on Health. Pinaunlakan naman din po kami ni Senator Bongo. So, hindi po kami namumulitika na parang papalapad lang ng papel. Kasi nga po, wala daw pondo eh. So lumapit kami doon sa mga mayroong power to decide. Mayroong power of the force na magpondo. Kasi po yun sa step namin kung ginawa. Marami po sa amin ayaw lumapit sa politiko. Sabi ko, ano mangyayari sa atin kung di tayo lalapit sa politiko? Sila yung nagdedesisyon. So isang tabi muna natin yung ating mga sariling political biases, inclinations. Unahin natin ang ating advokasya. Ayun po, lumapit kami. So kahit pa paano, may link na kami sa kanila. Wala po kami impluensya. Pero, meron na kami, pinapakinggan na nila kami ngayon. Isa po yun sa step. Tapos pangalawa po, Teka, sandali lamang. Wait lang. Bago magtuloy si Vince. Gusto ko lang tanong, ano naman yung ipinangako ba? Ano ba yung ipinangako sa inyo ng senador at ng kongresista? Anong tulong ang ibibigay nila sa inyo? wala po silang specific na pangako sa amin. Alam niyo naman po yung politiko, nangangako sila, di ba, ng tulay, kahit wala namang ilog, wala namang dagat. Pero, ginagalang po namin, umaasa po kami sa kanilang pangako na kanilang pakikinggan. Lalo't lalo na wala naman po silang hearing loss. So talagang inaasahan po namin na papakinggan nila kami. At totoo lang po yung staff. Dapat natin kaibiganin. Kasi busy yung mga congressman, yung mga ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Busy ang mga yan. So yung mga staff, Mr. nila, yung kaibiganin po namin. Kaibiganin po natin. Tip. Yung pangako po nila, lagi pong nangyayari yan. So, first step, huwag natin sabihin na nangako na naman si ganito, si ganyan. Pinangakuha na nga tayo, gusto pa natin matupad. Sinuswerte tayo. Ganun na yung biruan, di ba? Biruan. Pero, first step po yan, little victories will mean a lot to our cause. Wala pa po ngayon specific na pangako. Kasi sa atin din po manggagaling. Diba? Parang nangangako sila ng general na naman. Meron naman nga tayong specific needs. Hindi nga na alam yung kalagayan natin tapos makangako sila. Sapat na yung general na bibigay nila sa atin ng buwan at bituin. Sakto na po yun siya ngayon. Diba ngihingin lang naman natin sa kanila yung daigdig. Ganoon lang po siya ngayon. Okay? para kang isang poet. Ayaw po natin. Pinangako na sa atin no? Tanggapin na natin. Tapos pag nakuha na natin yung buwan at bituin, saka natin padagdagan. Diba? Ganun lang po yun.
Pero kailangan, Vince, kailangan, kung gusto mo, kung if you are expecting to get the moon and the stars, dapat sabihin mo sa kanila na ito ang pangangailangan namin, bituin at saka buwan. Because hindi nila maibibigay sa iyo ang pangangailangan mo kung hindi mo sasabihin kung ano yung gusto mo. Janice, ikaw nga magsabi kung ano ang yung pananaw. Nagtatay po ako kay Sir Vince. Tawa po Ang siya. gagawin po natin, Sige po, Sir Vince. kung ang pangako po nila sa atin ay buwan at bituin, pag Opo. naibigay na po nila sa atin na ito, hindi nila maibigay, eh humingiling tayo ng buwan-buwan. Halimbawa na pondo para sa mga assistive devices. Mas maganda yun. Buwan-buwan na pondo para sa mga medical facilities. Hindi nila Yan ang sa atin maliwanag. yung buwan. Yan ang maliwanag. So, monthly pension na lang. Yun. May power of the purse sila. Sila nagdidesisyon eh. Yun ang hilingan natin. Ganun po. Tama po. Tama po. Kaya, buwan-buwan na pondo. Sa kanila na yung buwan. Sa kanila na yung moon. Di ba? Opo. Ano? Sabi ko po, Sir Vince, dagat ng pera. Puro yung mga sinasabi ninyo yan ng mga metaphor, ay lalo nakakagulo dyan sa mga yan, lalong walang maibibigay. Vince, bago tayo malapit na tayo matapos pero gusto sana naming sabihin mo sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ano ba ang inyong mga activities ng Hard of Hearing Group of the Philippines para sa susunod na mga panahon? Ano yung upcoming, ano yung nakahanda, ano mga aktibidades ninyo para na nauukol sa pagpapalawak sa kapakanan ng inyong sektor ng hard of hearing. Sa grupo po namin, gusto po namin i-sustain itong initial campaign ng itong World Hearing Day na hindi po namin tinatapos sa isang event lang. So, ngayong mayroong access kami sa staff ng mga decision makers, nagpe-present po kami ng parang position paper. O kung ano man yung tawag natin dyan na bigatin. Pero sa totoo lang po, may mga specific agenda kami na gusto namin ilapit sa kanila. Halimbawa nga po yung sa PhilHealth. Sabi nila walang pondo. Wala naman po talagang health benefit package para sa mga may edad na may hearing loss. Kailangan namin ng pagpatingin sa pandinig. Hindi po sakop yung 18 pataas. Yung CMORP nila pa, health benefit package, para lang po sa mga 18 pababa. So, wala daw kasing pondo. So, pinupukpok namin sa kanila na gumawa ng tugmang health benefit package na katulad ng sa CMORP, yun pong para sa mga bata, na para din naman sa amin. Ganun po. Kasi, paano kang popondohan kung wala namang popondohan? Wala namang package para doon, di ba? So, Yun! popondohan. Wala namang popondohan. Ganun po. Pangalawa po yan, pukpukin sila na magkaroon ng ganong health benefit package. Kasi mahal po magpatingin. 500, 1,000. Di ba? Ilang kilong bigas yun. Mahal. Tapos yun din pong cochlear implant. Milyones po yan eh. So, dapat na merong pondo. Tapos yun yung mga regional medical centers natin na luma na yung kanilang kasangkapan, upgrade. Pero hindi laging sira. Tatawagan na gano'n, naku, sira po. Papatawag, papaschedule ka, sira na naman. So, yung Department of Health, ay amin din pong liligawan, hahapanahin. Kung kailangan brasuhin, di gano'n, para yung kanilang mga medical equipments ay ma-upgrade po nila. Meron po kami mga specific na
plans, steps na gagawin. Pati po yung mental health. Gusto ko na mag-focus doon. Ano pong mga nabibingi pa lang, nawawalan ng pandinig na talagang nabibindang ba? Kasi Yes. mahirap po talaga. So, dapat meron din mental health intervention para sa kanila. Pati din po sa mga carer, yung mga kapamilya nila na kasi mas sakit po talaga sa dibdib na mawalan ng pandinig. Ikaw mismo o yung mahal mo sa buhay. Tapos, aksidente ba? Hindi tayo sanay, di ba? Biglang mawala yung pandinig mo. Paano ka makapag-cope? How do they very extreme circumstances. Mahirap po eh. So, dapat meron din mga mental health intervention. So, meron din po kami plano para dyan. Tapos yung captioning. Gusto namin mag-focus talaga sa captioning. Kasi mahal po yung CI. Mahal yung HA. Pero meron ng mga free resources na makakapag-caption po. Magpo-focus din po sa technology. Meron na po kami kausap na sa PUP, meron po mga graduate students doon. Meron na silang portable captioning device. So gusto na namin i-develop yun. Okay. Mas mura po. Mas mura yung ganon. Pwede po bang Yan po, Mr. ilan lang po Vince? sa steps. Madami pa po. Kaya lang wala na po tayong oras. Oo nga eh. Pasensyahan niyo na Siguro po. magkakaroon pa tayo ng dagdag dito, no? Ng karugtong nitong episode na to para na-dedicated din sa inyong grupo. Pero tanong ko lang kung uli, Mr. Vince, ito ba ang mga aktibidades ninyo ay nakalink din ba sa mga deaf? Kung sa kanilang mga ginagawa para hindi kayo nagdodoble? O nagtutulungan pa sana kayo? Wala po kami sa ngayon na formal partnership between organized deaf organizations. Pero meron po kaming mga links, mga nakakausap, mga gatherings sa chat. Nakakapagtulungan po kami sa ilang mga activities, mga compliances sa gobyerno. Meron po kaming link, nakakapagtulungan po kami. Pero in terms of action on the ground, wala pa po sa ngayon. Pero sinisimulan po namin. Okay, maraming salamat po Mr. Vince sa inyong mga Shared activities po, wala pa po sa ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong mga binigyan na impormasyon. Janine, ano ang iyong huling mga pahimakas? Meron ka ba dyan mga huling tanong? Huling paliwanag? Sige po, since kulang na po tayo sa oras, hihingan na lang po natin siya, Ma'am Sel, ng mensahe po para po una sa kapwa niya po taong may hard of hearing, pangalawa sa gobyerno, pangatlo po sa sa mga makikinig po natin or nakikinig po sa hapon na ito, Ma'am Sel. Short message po, Sir Vince. Okay. Salamat, Janine. Sa pagtatapos po, ay nagpapasalamat po kung muli sa Inclination, sa pag-imbita po sa akin bilang kanatawan ng Hard of Hearing Group Philippines. Salamat po sa inyong pag-imbita. Para po sa lahat na nanonood, nakikinig, nagpapasalamat din po ako sa inyo sa inyo pong panonood, sa inyong pakikinig. Sana po meron kayong napulot na konting aral, natutunan, at sana po huwag tayong magsawa na magmalasakit sa mga taong may kapansanan. Kahit na mahirap, unawain pa rin po natin sila, pagbigyan, alamin yung kanilang tunay na pangangailangan para talaga may paduma natin yung malasakit natin sa kanila. Yun po. Okay, maraming salamat po Mr. Vince. Natapos na po ang ating isang hapon ng talakayan
at paliwanagan tungkol sa isang importanteng sektor na ito na hindi po masyado nakakakuha ng atensyon dahil na ipapaloob nga po ang kanilang mga hiling at ang kanilang mga needs doon po sa mas malaking grupo ng mga deaf. Ngayon po ay nakita natin kung paano ang pagkakaiba ng kanilang mga pangangailangan, hindi lamang ng mga deaf, hindi ng mga blind at ng mga iba't ibang may mga kapansanan na sa loob ng sektor na ito ay may iba't ibang pangangailangan na nararapat nating tugunin at nararapat nating bigyan ng atensyon, ngunit na kailangan din ng tamang pagtukoy kung ano ang kanilang grupo, ang pangangailangan ng mga grupong ito. Sabi ko nga po, hindi mabibigyan ng katugunan ng ang inyong hinihingi kung hindi po maliwanag ang inyong hihingin. So, ang kailangan po, siguro nakita ninyo na ang pangangailangang malaki ng kahit sa isang subsektor ng ating mga may kapansanan ay ang pagtutulungan, ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga miyembro at sa ibang mga grupo upang magkatulungan sa pagsusulong ng kanilang mga advokasya at ng kanilang mga pangangailangan upang dinggin ng ating pamahalaan at ng mga taong nasa poder at ng mga iba pang mga organisasyon na maaaring tumulong sa kanila. Maraming salamat po. At ito po si Celia Garcia, ang pangalan ni Janine Cruzet. Nakasama natin ngayong hapon sa hosting ng ating episode. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Vince. At sana sa susunod ay magkasama-sama tayong muli. Hanggang sa muli mga kasama, magandang hapon po. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.